Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion, sumigaw ka, Israel, maggalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang Hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Kapiling niyo ang butihing puong banal ng Israel. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin, tiwalang-tiwala at wala muntimang pangamba, sapagkat ang puon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Kapiling niyo ang butihing puong banal ng Israel. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Kapiling nyo ang butihing puong banal ng Israel. Umawit kayo ng papuri sa poon sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal na Israel. Kapiling nyo ang butihing puong banal ng Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon, sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng salin lahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan, kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, pinangalat niya ang mga palalo ang isipan, ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ating pagnilayan ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng pagdalaw ng mahal na Birheng Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. Masdan natin yung puso ni Maria. Kahit buntis siya, naglakbay pa rin siya ng 144 na kilometro para lang alagaan ang kanyang pinsang si Elizabeth na 6 na buwan ng buntis at delikado ang pagbubuntis.
144 kilometers. Yan ang distance mula sa Manila hanggang Lucena, Quezon Province. No? Ang layo. Pero alalahanin natin na wala pang kotse noon. At kabululan pa ang dinaanan ni Maria. No? So talagang hindi siya naging madali. Isipin natin, no? Hindi lumaki yung ulo ni Maria noong nakatanggap siya ng grasya. Kinalimutan pa niya ang sariling pangangailangan dahil nakita niya na mas matindi ang pangangailangan ni Elizabeth. Kaya ang biyayang natanggap ni Maria ay siyang nag-udyok sa kanya maging biyaya rin sa iba. Sa kanyang paglalakbay kay Elizabeth, dala-dala ni Maria si Jesus sa kanyang sinapupunan. Kaya nga sabi siya ay kaba ng tipan or she is the Ark of the Covenant. Kung totoo rin, dinadala rin natin si Jesus kapag tayo bumibisita at nag-aaruga ng ating kapwa. At ano ang naging resulta ng pagbisita ni Mariang dala-dala si Jesus? Ang matinding kagalakan ni Elizabeth at pati na rin ni Juan sa kanyang sinapupunan. Great joy, sabi nga ni Elizabeth, sapagkat narinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Anong punto para sa atin ngayon? Ang pagdalaw sa mga nangangailangan ay nagdadala ng kagalakan ni Kristo. Naalala ko po nung ako ay diakono, when I was a deacon, madalas po akong mag-enthrone ng Sacred Heart image sa mga bahay-bahay kasama ang Legion of Mary. Isang araw po, may enthronement ako sa isang depressed area doon sa Project 8. Naalala ko, napakaliit ng bahay na kailangan pa talagang yumuko, no, para pumasok. At may nanay na naroon kasama ang kanyang 4 na maliliit na anak. Sabi ko sa kanya, maaari po ba akong mag-enthrone ng Sacred Heart? Pumayag naman siya. No? At habang binibless ko yung imahe ng Sacred Heart at pinipray over ko yung pamilya, nagulat ako at bigla na lang umiiyak na yung nanay. No? Kaya tinanong ko siya, Nay, naaluha po kayo? Tugon niya sa akin, alam niyo po, sa buong buhay namin, ngayon lang kami binisita ng pare. Binisita kami ni Jesus. At habang siya'y naluluha, sinabi niya, sa pinagdaraanan namin kasi ngayon, kailangan namin ito. Hindi ko po makalimutan yung araw na yun. No? Maaring meron tayong mga kakilalang nakalimutan na ng lahat. Isang kamag-anak na wala nang nangangamusta, isang guro na nakalimutan na ng kanyang mga estudyante, isang pasyente sa ospital na wala nang bumibisita o nag-aasikaso man lang, o isang kaklase o kaopisina na may pinagdaraan ng matinding pagsubok na nag-iisa lamang siya. Kahit isang tawag lang, isang message ng pangangamusta ay sapat na para maipadama ang malasakit at mabigay ng kaligayahan sa kanila. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, sino ang dadalawin ko ngayong araw na ito upang pasayahin?